Instead na masaktan ka, gawin mo ito para siya rin itong masaktan. Yes, ito mga utol ha, lalong-lalo na sa mga nasaktan dyan, nahihirapan, yung tipong sa araw-araw is kalbaryo, yung sinasapit sa relationship nila or sa partner nila. Yes, sa mga iniwan dyan, sa mga ipinagpalit, sa mga niloko lang, sa mga ginamit, sa mga pinagsawaan. So, pagdating sa mga iniwan, or pagdating sa'yo, syempre napakahirap ito or napakasakit. Na based on my experience din is napagdaanan ko po ito. So ito ngayon ituturo ko sa inyo para makapaghiganti din kayo na instead utol na ikaw itong masasaktan is siya yung bibigyan natin ng pasakit. Kasi pagdating sa sarili natin, alam naman natin kung ano yung worth natin, kung ano yung halaga natin. So bakit tayo magpapaapekto sa mga ganitong klaseng tao? Kasi kung alam naman natin may problema sa mga ganitong klaseng partner, sa mga ganitong klaseng tao, once kasi na ipipilit pa natin yung ating sarili sa kanila, ay tayo lang din yung mahihirapan. Na yung pasakit na tinatamasa natin ay hinding-hindi po yan mahihinto or mawawala. Once na nakikipagtuluyan pa rin tayo makipagrelasyon sa taong ito na nagbibigay ng pasakit sa'yo. Kaya nga tayo pumapasok sa relationship para maging maligaya, di ba? Para may katuwang, no, which is kung matutupad ito is napakasarap sa damdamin. Pero ito ngayon, yung nangyari, kabaliktaran. So, actually sa mga ganitong mga pangyayari is wala na tayong rason na para magstay pa. Kasi sa akin utol, isa sa case or sa situation na nangyari sa akin is sinubukan ko talaga na magstay. Yes, na hinintay yung mga pagbabago or baka magbago pa pero wala talaga. That's why palagi ko pong tinuturo sa inyo na huwag po kayong pumasok sa isang relasyon na kayo po yung magbabago sa mga partner ninyo. Kasi walang mangyayari dyan, walang magbabago dyan. So that's why kung papasok man kayo sa relationship is maghanap po kayo ng partner or yung tao na hindi mo na kailangan baguhin or ayusin. Yes, so ito ngayon na yung partner mo or nakasalamuha ka ng taong kailangan mo pang baguhin. That's why nahihirapan ka. So sa kalagitnaan ng relationship ninyo, kahit napaibig ka na utol, diba doon pa lang sa sinabi ko kanina, walang mangyayari na pagbabago dyan. Kasi pagkatao na po yan ng partner mo. So ito diretsahang sagot na maipapayo ko sa inyo ay wala kang ibang gagawin utol kundi mag-pull away ka and stop all the connections. Bakit natin ito nasasabi? Na umatras. At saka putulin na lahat ng connections. Kasi pagdating sa partner mo, hanggat hindi ka aatras or mag-pull away dyan, ay walang mangyayari. Yung pasakit na natatamasa mo sa ngayon sa araw-araw ay hindi po yan magbabago. Walang magbabago or hindi po yan hihinto. Hindi po yan titigil utol. That's why kailangan mong umatras. So ngayon sa pag-atras mo, naisalba mo na yung buhay mo. Pero ngayon, paano natin siya bigyan ng pasakit? Sa pamamagitan na stop all the connections. Pag sinabing all, lahat-lahat. Once kasi na hindi ka na nagparamdam, hindi mo na siya kinikibo. Take note ha, hindi mo na kinikibo. Ibig sabihin kahit magparamdam siya is huwag na huwag mo talagang kibuin. Dahil once na hindi mo ito kinikibo, ay binibigyan natin siya ng validation na hindi ganon kataas yung value niya. Na hindi siya kahabol-habol. Na hindi siya ganon ka maganda na klaseng tao. Or hindi siya ganon kataas na klaseng tao pagdating sa atin. That's why hindi natin hinabol. Kasi like I said na rin dati sa mga payo videos ko, tayo lang din yung nagbibigay ng validations sa mga partner natin kung gaano sila kaganda, kung gaano sila kasexy, mapababae mapalalaki, kung gaano sila kagwapo, kung gaano sila kabait. Yes, tayo lang po, which is tayo ng mga partner. So kung pinapakita natin na hindi sila kahabol-habol is yun din yung ma-validate nila. That's why manghihina po yung partner mo. That's why masasaktan po yung partner mo. Kasi kung palagi mo siyang hinabol-habol dati, palagi kang nagmamakaawa, palagi kang nagbebeg na huwag mo o na huwag kang iiwan, is makukonclude po ng partner mo na ganun ka kapatay na patay sa kanya.
Na ganun siya kapogi, na ganun siya kagwapo, na ganun siya kabait, na ganun kataas yung value niya. That's why hinahabol-habol siya. Pero ito ngayon, kailangan natin is ibigay sa kanya or ipaalam sa kanya na mali yung conclusion niya. Na hindi siya ganun kabait, na hindi siya ganun kataas yung value niya sa pamamagitan na putulin mo na yung connection mo sa kanya. Na kailangan talaga utol, wala siyang mababalitaan sa'yo. Na hindi siya makakakonect sa'yo, na hindi siya makapepenetrate sa'yo. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Para instead na ikaw itong masasaktan, is once na umatras ka, maisalba mo na yung buhay mo. Matatanggal po yung pasakit ng padahan-dahan. Kailangan mo lang itong labanan utol. And then sa pamamagitan ng pag-atras mo at hindi ka na nagparamdam, dito na natin siya mabibigyan ng pasakit. Na yung ganitong klaseng tao, which is pinapahiwatig natin na walang kwenta. That's why hindi na natin kinikibo. Okay? So yun po yun. So yun po mga utol, yung tanging paraan sa mga nasasaktan dyan, sa mga nahihirapan. Lahat po yan is napagdaanan ko rin dati. That's why nandito tayo, sinisiwalat ko sa inyo at tinuturo ko sa inyo, sinishare ko sa inyo para mabigyan rin kayo ng idea kung ano yung dapat ninyong gagawin. Okay? Sa mga naghihintay ng pagbabago dyan, wala pong mangyayaring pagbabago dyan. Ikaw at ikaw lang din yung mahihirapan. So wala kang ibang gagawin kundi pull away and stop all the connections. So yun na po mga utol ha. Maraming salamat. Sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, puntahan nyo yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. PM is Taki lang po and then kita-kits tayo doon. So yun na po. Maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko, bibitawan para malaman mo anong sayang na pinaglaban ko para lamang